So, good afternoon guys. So, ito naman po ang ating house rental. So, wala pa akong nilagay dito na specific dito sa ano. Then, hindi klaro yung yung pangalan dito. Laundry post. So, house rental tayo. Yan. So, papalitan muna natin to. Kasi parang hindi siya klaro yung house rental na to. Hindi siya klaro. So, hindi siya nakikita yung pangalan niya. So, kung mababasa nyo naman dito is house rental management system naman po to. So, login. Ito pa yung sample niya muna. House rental management system. So, yung meron siyang property types. And then, ano siya? Property types. So, ito yung mga property na meron sample. Kasi sa akin is meron lang, itong commercial space lang. So ito is depende na po sa inyo kung ano yung mga realty na meron kayo or na pinaparentahan nyo. So pwede nyong i-add dito pa kung ano yung meron kayo. So pagpalagay natin na boarding house unit. So lagyan tayo ng boarding house. So ayun, boarding house Ika7. So nasa sa inyo yan kung anong meron kayong rentals. For rentals, ito yung unit building, specific na kung anong unit number na gusto nyo, unit number or code na gusto nyo gawin para sa mga unit nyo. Ito yung boarding house category. So description, nasa sa inyo na yun kung ano yung description ng boarding house nyo. 2 story ba or story or ano siya, single. Tapos price nya, paglagyan natin 3,000 per room. Yan, save. Yan. So ito yung mga list na meron siya, kasama na yung price nya. And then yung tenant, ilalagay nyo dito kung sino-sino yung mga customers, yung tenant na magre-renta sa inyo. And then magkano yung house rental or magkano yung rental nila. Yan, dito, specific na last name. Yan. Sample. Yan. So, email address. Sample lang to, sample lang. Number. Then, anong unit. So, ito yung sa boarding house. Ilalagay natin yung registration date kung kailan siya nag-register. So, 16 na yun. And then, list and date hanggang kailan mag-e-end yung contract niya. So, kung ilang months. So, nasa inyo kung ilang years ba or month contract. So, pagpalagay natin next year. May 2027. So, yun yung year-end ng contract niya. Ayan. Dito. So, meron siya yung amount niya. Kasi na wala pa siyang outstanding kasi nga hindi pa man nagsimula yung payment. So, pag magkakaroon siya ng outstanding pagka hindi niya pa nabayaran or due na siya. Yan. View. Yan. Yan yung status ng niya. Tenant payment. So, makikita niyo yan yung tenant payment dito. So, yung payment naman dito. So, pagpalagay natin na nagbayad na siya. Ito. AB. So, monthly rental. Monthly.
Monthly rate niya is 15,000. So, outstanding balance niya is 016 kasi February pa. So, invoice number and then amount paid yung ilalagay natin. So, 16 pag 15,000 yung magbayad na siya ng advance. 15,000 advance payment. Yan. So, nagbayad na siya. Ay, mali million naman to. Sobra ng 0. Yan. 15,000. Ay. Duling. So, 15,000 lang. Yan, 15,000. So, dito is makikita nyo na. Yan. 15, tenant. Yan. So, negative na siya. Yung outstanding niya is negative na siya kasi nga nagbayad na siya. Nauna yung bayad niya. Ito, may payment list na din. Ito yung mga payment na gawa niya in advance. So, dito niya gagawin yung payment. Then, other bills naman, kung gusto nyo, select bills, electricity, yung tenant, kung kanino siya, under, and then yung unit, number 4 man kasi yun siya, unit. And then, previous reading, pagpalagay natin na 400 kilowatts yung reading niya. And then, current meter reading is 300. So, yung rate, so automatic na po yun siya, 11 per kilowatts. So, billing date, lagyan natin 16. So, save natin to. Electricity 4 kay tenant na 500 yung previous, current is 400, 11 yung per kilowatts. The build is kahapon nilagay yun. Save. Current reading is mali pala ako kasi yung current reading is dapat mas mataas kaya siya matagal mag load. So ibig sabihin may mali ako dito kasi dapat it's either mataas or mababa, pwede lang siya. Baguhin natin to. Babaguhin lang natin yun ulit. Ayan. Pang. Set boot tenant. Ayan. Electric bill, save. And then yung report. Ito yung mga reports niya. So, monthly payment report. Yan. Print. Pwede kayo mag-print. Yan. Pwede nyo pong i-print. Unit, anong number, tapos yung payment na binayaran niya. Parang resibo na din siya. Pwede nyo din download yung CSV. Ito total tenant payment na binayaran ng tenant nyo. And then rental balance. Monthly rate is 15.
unit building, and then mahal lang nilagay ko dito. So nakalimutan ko ilagay yung payable siya within month, payable amount. Let's update pa natin yan. Pakita ko lang ulit, mag-update lang ako ulit nito. Yan. Nice, thank you.